Tahimik at payapa ang naging pamumuhay niya, ngunit may halong panunuya na tinanong ng guro ang kanyang kapatid kung talaga bang dumayo siya sa larangan ng digmaan para lang sabihin lahat ng iyon sa harapan niya. Ibinaba ng pangunahing tauhan ang kanyang ulo at hinawakan ang sugatang kamay. Agad na mariing sinabi ni Yuon sa kanyang kapatid na huwag siyang kontrahin, sabay tago sa likod ng panangga. May panunuyang napansin ni Eugene na halatang dumating si Yuon para sa ganoong bagay, dahil muli na naman itong natakot na baka sakupin niya ang isipan nito at guluhin ang kanyang pag-unlad. Ipinatong ni Eugene ang kanyang kamay sa dibdib habang may kirot sa puso at ibinaba ang kanyang ulo. Nauunawaan niyang sa sitwasyong ito, hindi na siya maaaring umasa ng higit pa mula sa kanyang kapatid. Pinaniwalaan niyang dumating si Yu upang siya'y protektahan dahil sila'y magkapatid. Ngunit mas masahol pa ang naging kinalabasan para sa kanya. Napagtanto niyang hindi niya talaga alam ang kanyang lugar. Galit na ibinuka ng dragon ang bibig nito. Sinubukan ni Eugene na tuksuhin ng may panunuya ang kapatid, na para bang nagsasawa na siya sa gabay ng kanyang nakatatandang kapatid. Halos hindi na makatayo ng maayos ang pangunahing tauhan, pero pinilit pa rin niyang umusad. Itinaas niya ang kamay at hinugot ang kanyang bughaw na espada. Patuloy si Eugene sa kanyang linya ng pangungutya at sinabi sa kapatid na nauunawaan niyang pagod na si Yuon sa isang taong hindi alam ang sarili nitong lugar pero umaasta bilang nakatatandang kapatid at palaging nakikialam sa buhay niya. Dagdag pa ni Eugene na mas madali sanang umakto si Yuon, at hindi na sana ito kailangang dumamay pa. Tiningnan ni Yuon ang kanyang kapatid na may galit habang nakayuko. Nanindigan si Yuon at pilit na pinigilan ang kapatid na huwag nang lumabas at manatili na lang sa pagtatago. Ngunit napagod na si Eugene sa pagiging nasa anino at sinimulan ang sarili niyang plano. Hinawakan ni Eugene ang kanyang espada at inatake ang dragon, sinubukang ibaon ito ng mas malalim. Itinapat ni Yuon ang kanyang espada sa harapan niya habang lumalapit ang isa sa mga ulo ng dragon. Hindi na unawaan ni Yuon kung ano ang ginagawa ng kanyang nakatatandang kapatid. Binitiwan ni Eugene ang kanyang espada at inihagis iyon sa lupa. Mapagkumbabang ibinaba ni Jean ang kanyang ulo, sabay bitaw sa espada mula sa kanyang mga kamay. Nasaktan ang pangunahing tauhan sa ganitong kawalang katarungan, dahil naisip niyang kung ililigtas siya ng kanyang kapatid, magiging pabigat na naman siya rito. Kaya napagpasyahan niyang iniwan na siya ni Yul para mamatay. Napakunot ang noo ng pangunahing tauhan habang nakatingin sa unahan. May halong panunuya niyang sinabi na kahit pa siya'y mamatay sa loob ng dungeon, wala nang kailangang ilaan na libing para sa kanya. Muling naalala ni Eugene, sa sandaling tinalikuran siya ng buong koponan at iniwan, naramdaman niyang pagod na siya sa ganitong uri ng buhay. Itinaas ng ating bida ang kanyang ulo at iniunat ang mga braso palad paakyat, habang pinagmamasdan ang paglapit ng galit na dragon na tila lalamunan na siya. Mahigpit niyang ipinikit ang mga mata, handa na sa kamatayan. Agad na iniunat ni Yuon ang kamay sa gilid, sinubukang umatake gamit ang kanyang lilang aura. Lumipad si Yuon sa buong lakas upang tulungan ang kanyang kapatid, na ang silweta ay mapagkumbabang nakatayo sa lupa at halos maabyutan na ng matutulis na kuko ng dragon. Isang malakas na pagsabog ang sumunod, kung saan ang lilang aura ay nagsanib sa makamandag na hangin. May mga patak ng dugo na bumagsak sa lupa. Napalawak ang mga mata ng ating bida at biglang tumingin sa tabi. Nakahiga siya sa lupa, at tumingin sa direksyon ng kanyang kapatid na nagpasya siyang iligtas kapalit ang sarili nitong katawan, tinanggap ang malalalim na sugat mula sa mga kuko ng dragon. Napaisip ang ating bida kung kailan nagsimulang pumalpak ang lahat sa pagitan nila. Alam ng ating bida na silang dalawa lang ang meron sa isa't isa bilang magkapatid. Naalala ng pangunahing tauhan ang malungkot na sandali noong magkasama silang dumalo sa burol ng kanilang mga magulang.
Isang litrato ng kanilang mga magulang ang nakatayo malapit sa mga puting bulaklak. Malungkot na napansin ng pangunahing tauhan na napakahirap ng naging buhay nila matapos ang pagkamatay ng kanilang mga magulang. Sa sandaling iyon, nagtagpo ang malungkot nilang mga mata habang may hawak na bulaklak ang ating bida sa kanyang mga kamay. Noon, nagpakita si Munting Yuon ng interes sa nararamdaman ng kanyang nakatatandang kapatid. Magkahawak kamay ang magkapatid at nagplano silang magluto ng hapunan. Nauunawaan nilang sa buong mundo, sila lamang ang mayroon sa isa't isa. Patuloy na tumulo ang mga patak ng dugo mula sa katawan ni Yuon. Nag-aalala ang ating bida sa malalalim na sugat na tinamo ng kanyang kapatid at tinawag ito, pilit tinatanong kung ayos lang ba siya. Buong ingat na niyakap ng ating bida ang pagod at sugatang katawan ng kanyang kapatid habang winuwasak ng dambuhalang dragon ang buong paligid sa pagtugis sa kanila. Ang mabangis na dragon ay nababalot ng apoy, nang biglang kumilos si Yuon, inilapat ang kamay sa lupa bilang hudyat na buhay pa siya. Bumaling si Yuon sa kanyang nakatatandang kapatid habang mabigat ang paghinga, at sinabing, natutulog si Leitas kada 5 oras. Namangha ang pangunahing tauhan habang nakatingin sa kanyang kapatid, na may panunuyang sinabi sa kanya na kung nakaabot sila ng 1 pang oras, makakatulog din ang halimaw. Si Yuon, naduguan ang ulo at nakahimlay sa mga bisig ng kanyang kapatid, ay tumingin ng may paghamak sa halimaw. Iminungkahi ni Yuon sa ating bida na ginamit ng pangunahing tauhan ang kahinaan ng halimaw upang makalabas sa dungeon. Naunawaan niyang hindi maaaring totoo na nagmamalasakit ang kanyang kapatid sa kanya ngayon. Muling naalala ng ating bida ang sandali nang buhatin siya palabas ng opisina ng mga gwardya habang gumagamit ng saklay. Naalala ng ating bida na kahit durugan ang kanyang mga buto sa maliliit na piraso, ni minsan ay hindi siya dinalaw ni Yuon sa ospital. Sa parehong sandali, desperadong iniabot ni Yuon ang kanyang kamay sa kapatid niyang nakatayo sa malayo na walang pakialam. Naalala ng ating bida na kahit humingi siya ng tulong sa kanyang kapatid, itinulak siya nito palayo na may matinding lamig. Nanatiling sariwa sa alaala ng pangunahing tauhan ang masakit na sandaling iyon. Kung kailan tiningnan siya ng kanyang nakababatang kapatid na may paghamak, iniwan siya at sinabing mamuhay na lamang ng tahimik at huwag magpabida. Lubhang nabalisa ang ating bida sa tanong kung bakit ngayong pagkakataon ay tumulong ang kanyang kapatid at kahit pagod na ay ngumiti ito. Iniabot ni Yuon ang isang maliit na dilaw na bato habang bumubulong sa huling hininga niya na kunin iyon. Iniabot ng ating bida ang kanyang kamay at ibinigay ni Yuon ang bato, sinabing iyon ang gate stone na magagamit niyang makalabas. Niyakap ng ating bida ang kanyang kapatid na labis na humihinga at pilit na pinipigilan ang mga sugat sa kanyang katawan. Naunawaan ng guro na hindi niya maaaring kunin ang bato dahil mas mahalaga ang paghilom ng sugat ng kanyang kapatid. Si Yuon, na may mga kuko ng dragon na lumalabas sa kanyang likod, ay yamakap sa ating bida na nanlaki ang mga mata sa pagkabigla. Malungkot na sinabi ni Yuon na wala ng saysay ang lahat at hindi na niya kailangan ang batong iyon. Sa dabwang mukha, mapagkumbabang tumingin si Yuon sa kanyang kapatid at idinagdag na hindi niya magagamit ang gate stone. Ipinatong ni Yuon ang kanyang kamay sa balikat ng kapatid. Sinasalubong na niya ang huling segundo ng kanyang buhay at bumagsak, pagod na pagod, sa katawan ng ating bida. Gulat na gulat ang ating bida habang pinagmamasdan ang kanyang kapatid na nakahandusay, hindi gumagalaw, nakapikit, at tinawag niya ito ng paulit-ulit. Tumingin ang pangunahing tauhan sa unahan at nagulat nang may maliwanag na asul na liwanag na lumitaw sa harap nila. Patuloy na hawak ng ating bida ang walang buhay na katawan ng kanyang kapatid nang biglang lumitaw ang isang mahiwagang asul na lagusan malapit sa kanila. Lumitaw ang epekto ng kanyang titulo bilang guro, ang tagal ng karagdagang kasanayan, ang huling gantimpala, 1 oras.
Tahimik na pinanood ng pangunahing tauhan habang ang lahat sa paligid nila ay napalibutan ng isang asul na mahiwagang aura. Abiso, ang mga kasanayan at kakayahan. Ang lakas ng yumaong si Yuon ay nailipat sa ating bida ng may dobleng lakas. Ang galit na dragon, kasama ang tatlong ulo nito, ay sabay-sabay na bamuka ang bibig habang ang katawan ng ating bida ay tinamaan ng isang maliwanag na bughaw na liwanag. Itinaas ng pangunahing tauhan ang kanyang ulo patungo sa dragon, at ipinakita ang kanyang mga ngipin. Ang dragon na sila Cheetah ay umatake sa lugar kung saan naroon ang magkapatid gamit ang makapangyarihang palo ng kanyang paa, at winasak ang buong lupa. Sa tulong ng bughaw na sinag ng mahika mula sa kanyang kapatid, nagawa ng ating bida na makaiwas sa atake ng dragon. Lumipad siya sa himpapawid habang buhat ang bangkay ng kanyang yumaong kapatid, at dumaong sa di kalayuan. Malungkot at may paggalang na niyakap ng ating bida ang katawan ng kanyang kapatid, at tinawag niya ito na isang hanggal. Biglang, nagsimulang damaloy ang kapangyarihan na may lila at mahiwagang aura mula sa mga daliri ng ating bida. Isang mahiwagang lilang sibat ang lumitaw sa harapan niya, na agad niyang hinawakan. Hinawakan ng ating bida ang sibat at yumuko sa harap ng bangkay ng nakababatang kapatid na nakahandusay sa malamig na lupa. Patuloy na niyakap ng ating bida ang katawan ng kapatid habang hawak ang sibat sa harapan bilang panangga. Sinabi ng ating bida na dapat niyang tapusin ito para sa kanyang kapatid, hanggang sa pinakahuli. Papalapit na ang mabangis na dragon habang ang ating bida ay nakatingin sa katawan ng kanyang kapatid na may matinding sakit sa damdamin. Sa parehong sandali, lumipad ang ating bida sa ere, at sa isang galaw ng kanyang mga kamay, pinakawalan niya ang isang matinding hampas gamit ang sibat papunta sa dragon. Mula sa ilalim ng kanyang mahabang buhok, pinagmasdan ng ating bida ang dragon at napansin niyang dahan-dahan nitong tinanggap ang atake. Sa galit, iwinasiwas ng pangunahing tauhan ang sibat, handang tapusin ang dragon na pumatay sa kanyang kapatid sa pamamagitan ng pagtorok sa katawan ni Laas.